Magandang umaga mga kapatid. Kahit wala pa yung mga kapatid natin, basta nakating po tayo sa oras, mag-start na po tayo. Kasi yun ang ating napag-usapan, na tayo po mag-start pagka alas 9 na po ng umaga. So tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral po sa ating Bible study dito po sa Romans chapter 15. Dito po natin makikita yung mga pagkahati-hati na mga aklat sa Biblia, sa mga kabanata at mga talata. Hindi sila sakto. Ito pong pag-aaralan po natin sa umaga pong ito ay nararapat kabilang sa ikalabing-apat na kabanata. Hindi sa separadong kabanata. Ito pa rin ay pinag-uusapan ni Apostol Pablo sa kabanatang ito. Yung pinag-uusapan doon sa ikalabing-apat na kabanata. Sa ano po, sa December 6, mayroong gospel meeting sa may Guagua, kina Brother Jojo Takbad. Isa sa mga paksa na pag-aaralan ay chapter 14. Dapat sana nung pang kahapon yun ay yung Sabado, naka-postpone dahil nagkaroon po ng scheduled rundown to. Maganda sana puntahan nyo, kaya hindi ako available sa December 6 na yun. So, sayang. Kaya po ito pong kabanatang ikalabing-apat, ito ay isang kabanata na very abused. Lalo po sa mga pagkakataon na may mga issues sa mga kapatid, sa doktrina, nilalagay nila sa ikalabing-apat na kabanata para sabi nila, mapanatili kanya pagkakaisa. Hindi na pinag-uusapan doon tulad ng ating pinag-aralan. Ang kabanatang yun, pati itong kabanatang ito, hindi sila tumutukoy sa mga doktrina. Ito tumutukoy sa mga bagay na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. In other words, kung naman ang paniniwala mo sa mga bagay na ito, hindi mahalaga sa Diyos. Tulad po ng ating pinag-aralan. So ituloy na po natin ang ating pag-aaral po sa mga ito. So dito sa ikatlo, doon pa rin yun yung figure ng mahina at malakas. Yung pong keyword po rito, dito sa New King James, doon sa Romans chapter 14 verse 1, mali sa alin niya Kasi nakalagay sila ng weak in the faith, kanya. Strong in the faith. Ang talagang salin doon ay weak in faith, kanya. So yung the faith at saka faith na walang article, magkaiba yun. Yung the faith, yun ang ating dapat paniwalaan na ipinahayag sa Biblia. Yung faith, yun ang ating personal na pananampalataya. In other words, paano mo naunawaan yung pananampalataya na pinahayag ng Diyos? Yun ang ibig sabihin, no? Ngayon, sa mga pinag-uusapan dito, ito yung patungkol sa mga pagkain, at pag-observe ng mga araw. At meron kaugnayan sa kultura na kagawian ng mga kapatid. So, dalawang major parties lang yun. Yung mga Gentiles at sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo, sila galing sa kausa ni Moises. So meron silang nakasanayang pagkain. Pinagbabawal na marumi at malinis sa pagkain. Nandun sa Leviticus yun. So sa mahabang panahon, yun ang kinakain nila. In other words, kahit dumating pa sa punto na hindi na nila naintindihan bakit may marami at malinis, yun pa rin ang kinakain nila. Eventually, yung mga tao naging Kristiyano. So, dalawang grupo ngayon ng mga Hudyo. Yung lumakas na sa pananampalataya, na naunawaan nila na yung pagkain ay walang anuman sa karya ng Diyos. Kumakain sila ng lahat ng pagkain. Pero may mga Hudyo na may malakas na paniniwala na hindi nila kayang kainin yung marunuming pagkain na sinasabi sa kausa ni Moises. So, hindi pa rin nila kinakain. So, sa pagitan ng dalawa, kay kumakain at di kumakain, tinatanggap sila ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong maghatulan sa isa't isa. Kasi yung Panginoon yung mismo kanya, na siyang may-ari sa kanila, hindi niya hinahatulan ng bawat sa kanya So, ngayon din sa mga partido ng mga Gentiles, yung malalakas na mga hindi, sabi, naintindihan na niya talaga yung tinuturo ng Diyos tungkol sa mga idolo. Sa kanila, walang kwenta yung idolo niya. So, yung mga pagkain na niya sa mga Diyos-Diyosan,
pag pinagbibili sa palengke, pwede natin kainin yung kanya. Dahil mga idol, wala namang kwenta yan. Hindi sila Diyos. Pero may mga hentil pa rin na may dahil galing sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi pa rin nila maalis yun. Na anumang bagay na may kaugnay sa Diyos-Diyosan, ay kasalanan. So, hindi sila kumakain. Kaya yung iniahain sa templo ng Diyos na pinagbibili sa palengke, sobra, hindi pa rin sila kakain to. So, yun actually ng dalang grupo ng mga kapatid. May pagitan sa pagitan ng mga Hudyo, yung malalakas na mga Hudyo, tsaka hindi pa matanggap na pwedeng kainin yung marumi. Isang grupo yun. Tapos sa grupo ng mga Gentiles, tapos meron silang magkabila. Ibig sabihin, yung mga Hudyo, dahil wala silang idea sa mga Diyos-Diyosan, hindi man sila sumasamba eh. Kung alam natin ang kasaysayan nila, bakit sila ginawang alipin sa Babylon dahil sa pagsamba na sa Diyos-Diyosan. So yung mga bumalik sa Israel, hindi na sila sumamba sa Diyos-Diyosan. So wala na silang background sa Diyos-Diyosan. So kung kayo Hudyo, lumaki ka na wala kang idea sa mga Diyos-Diyosan. Wala kwenta yung mga yan. So kakainin mo yung pagkain na pinagbibili sa palengke. E paano yung mga Gentiles na mayroon pa rin konsensya sa mga idolo, hindi nila kaya kainin ganyan. So para sa atin din, yung mga Katoliko, katulad ko, galing kami sa pagsamba sa mga rebulto. So para sa amin, masama yun. Kaya nung naging mga Kristiyano kami, tinanggal namin yun. Ngayon, pupunta kasi isang kapatid na ipinanganak na Kristiyano. Wala siyang background sa pagsamba sa mga rebulto. Pag titignan niya, wala lang sa pakiramdam. Wala siyang pakiram. Hindi, wala naman yan. Ano yan, kapan niya. Pero iba naman doon sa dating Katoliko. Hindi, kanya, masama yan. Alis yun po yun. Parang gano'n. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka na naging Kristiyano sa pagkapanganak, huwag mo katulad yung kapatid na alis niya yun kasi hindi niya kayang tignan yung rebulto na yun, hindi siya nakakasala dahil galing siya doon sa pagsamba sa mga rebulto. Yun naman parang, kaya balot. Tulad na sinasabi natin sa balot. Yung balot, wala sa Biblia. Actually, ang balot, kinakain lang yan sa Southeast Asia. Sa mga Thai at sa mga Pilipino lang. Yung ibang mga Southeast Asia, hindi nila kinakain yung balot. So, paano kayong ipagbabawal ng Diyos sa isang bagay na hindi alam ng mga Hudyo? Kaya dapat isipin din ng mga nagsasabi, bawal kain ng balot. Ang balot, pagkain nyo. Kung nga pinag-uusapan na idea ng dugo, hindi pa rin siya papasok sa regulation laban sa pagkain ng dugo. Dahil sa Old Testament, pag kayo nakahuli ng ibon o nakahuli ka ng hayop, ang gagawin, patutuloy mo yung legs at ilalagay mo yung dugo sa lupa, tatabunan mo kanya. Paano mo gagawin sa balot yun? Saan ang leg niya? Wala. Kaya dalawang partido yan. Yung sabi nila, ang balot hindi naman kasali sa batas laban sa dugo. Merong grupo naman na hindi nila kayang tanggapin yun. Hindi, natatakot kami kumain ng balot kasi may dugo yan, ganyan. So, ano pa ang gagawin natin? Bayaan mo lang siya. Ang problema lang sa issue na yun, yung di kumakain ng dugo, nakatulad nila yung kumakain ng balot. Ay, yung balot pala, kinakain hindi ato. Kaasa lang. Yan ang problema doon. Yang iniiwasan ni Pablo sa kabanatang 14. Huwag kayo kaya magkaroon ng paghahatulan sa isa't isa. So, dito sa 15 kabanata, ganun pa rin yun. Pinagpapatuloy lang ni Pablo yung sinimulan niya doon sa ulang bahagi ng 14. Tingnan niyo. We then were strong, ought to bear with the scruples of the weak. Isang scruple, yun ay isang paniniwalang, matinding paniniwala ng isang kapatid na hindi naman necessarily tama. Halimbawa, yung sasabihin mo na meron palang malinis at maraming pagkain. Actually, hindi tama yun eh. Dahil nilinisan ng Diyos ang lahat ng pagkain. Kaya lang, hindi niya matanggap. So, hindi natin pipilitin dahil ang mga bagay dito na pinag-uusapan na hindi naman doktrina. Yun ay kalayaan ng bawat isa na binigay sa atin ng Diyos. And not to please ourselves. So, bakit yung mga malalakas? Naintindihan nila eh. At yung medyo hindi pa nila naintindihan tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan dito, yung malalakas, ikaw ang umunawa at sa mahina. Kung naniniwala ka, pwedeng kain ng balot, pabayaan mo lang hindi kumakain. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na
Si matisod, kakain ka na ba sa harapan niya, ano? Para patunayan, wala, pwede kainin. Huwag mong gawin yun, kanya. Yan ang sinasabi. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. For even Christ did not please himself. But as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Kanya. So, tingnan po natin. Yung pong mga kapatid sa Rome, na nakakaunawa na yung pagkain at yung mga araw, hindi mahalaga sa Diyos. At ang mga Diyos-Diyosan ay walang anuman. Hindi sila Diyos. Yun ang sinasabing malalakas. Naintindihan nila yun. So, sino yung mahina? Yung mahina, yun ang opposite. Yung mahina, sinasabi, yung mahina sa Rome, ay yung pa rin yung mga Hudyo, yung pa rin yung mga Hudyo na hindi sumusunod pa rin sila doon sa nakagawian nila. Na bawal kain yung marumi, kanya. At nakagawian pa rin magpahinga sa araw ng Sabat. Na wala lang kwenta yun dahil inalis na sa bagong tipan. At yung mga Gentiles naman na mahina, yung pa meron pa rin matinding konsensya sa mga idolo. Alam ang bagay na may kaugnayan sa idolo ay kasalanan. Yun ang makikita natin. So, ang mabigat na obligasyon palagi ay nandoon sa nakakaunawa. Naunawaan mo kung ano yung totoo, kanya. Pagpasensya mo lang yung kapatid mo dahil hindi pa niya naunawaan at matatanggap kung ano yung talagang dapat, kanya. Kaya lang, pwede pagpasensya natin dahil doon sa sinasabi ni Pablo na mga bagay dito na pinagkakaibahan ng mga kapatid ay bagay na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos dahil ito'y pagkain lang eh. Ibig sa pinag-alala sa Ikalabing-4, ang karang Diyos hindi pagkain kahit inumin kanya eh. Hindi lang mahalaga sabi ng Diyos. Kaya pagpasensya lang niyo siya. Kung hindi niya maintindihan sa kamatayan niya, bayaan mo siya. Tinatanggap siya ng Diyos eh. Kailangan siya tanggapin. Pagka binigyan natin ng judgment, ay nagkakasala tayo sa Panginoon. Yun magkikita natin. So yun ang dalawang partido na pinag-uusapan sa kabanatang ito. Ngayon, yung malalakas kanya, yung nakakaintindihan mo ng kabungan ng mga bagay na pinag-uusapan. Tayo malalakas sa pananampalataya. Yun ang mayroong nagbigay tayo ng patience doon sa mga kapatid na hindi man yan lubos na nangunawaan yung kanya. Bigyan natin sila panahon, dating araw, sila ay lubos na nilang maunawaan, wala silang problema doon. Hindi nila problema yung marami at malinis sa pagkain. Yung mga Gentiles, hindi nila problema kung iyayin sa Diyos na pinag-ibig sa palengke. O kung hindi man sila makarating doon sa ganong klase pagkaunawa, wala pa rin problema. Sila pa rin yung maliligtas sa Diyos. Kaya lang, yung malalakas sa pananampalataya, ikaw magsakripisyo ganyan para sa kapatid mo. Dahil yun ang prinsipyo ng pagiging Kristiyano, di ba? Sabi niyo, and not to please ourselves. Ano yung please ourselves? So, alam mo, mali yung sinisip mo eh. Hindi tama yung inisip mo. Ito yung tama ka. Yun ang ibig sabihin yung please yourself. Pakita mo kung tama yung mali. Hindi Pablo, hindi ganun ang ating espiritu sa mga kapatid natin. Hindi ganun nga niya. Sa mga bagay na pinag-uusapan dito. Yan ang yan sa pagkasave ko. Yung sabi rin sa verse 2, let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Ito po yung mga bagay, tandaan natin, ito yung mga bagay na binigyan tayo kalayaan ng Diyos. Pwede mo silang gawin. Pwede mo silang hindi gawin. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, itong isang talatang ito, actually ang summary ng pinag-uusapan. Kasi sinasabi dito ni Pablo, lahat ng mga bagay matuwid. Actually, kailangan natin unawain yun sa context. Dahil hindi lahat ng bagay matuwid. Hindi sinasabi ni Pablo lahat ng bagay matuwid. Hindi. Dahil may mga bagay hindi matuwid. So, sinasabi ni Pablo, lahat ng mga bagay na sa akin ay matuwid. Yun ang salin. In other words, ito yung mga bagay na pwede kong gawin. Ito yung mga bagay na kalaya kong gawin. Hindi yan sinasabi ni Pablo. So, kahit na may kalayaan akong gawin, kanya, pero kung hindi makakabuti, kanya. Sabi, kahit hindi mo nagkasala, ginawa ko, pwede nakakabuti. Para kanino? Para sa kapatid, kanya. Lahat ng mga bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay, kanya. Oo, gawin. Kasi yung kapatid mo, hindi sa titibay, at magkakaroon pa siya ng pagkakatisod sa sarili niya. Pag natisod siya dahil sa ginawa mo,
Sabi nga natin sa 14 na kabanata, yung impluwensya mo sa kanya, mawawala. Baka magalit pa siya sa'yo, di ba? So, binibigyan mo ng kasalanan, ang iyong kapatid, sa isang bagay na mabuti. Kaya sabi ni Pablo sa 14 na kabanata, huwag mo pabayaan ang iyong mabuti ay isipin na masama niya eh. Yung sinasabi, tama yun kanya, pero magiging masama. Dahil di mo tinitingnan yung kapatid mo doon sa kanyang kalagayan sa mga bagay na ito. So, palagi sinasabi ni Pablo, sa mga bagay na ito kanya, na pinag-uusapan dito, na hindi mga bagay na may kaunahan sa ating kalayaan gawin, kung di makabuti, huwag mo nang gawin yan. Yan ang sinasabi niya. So, para yung ating kapwa ay tumibay kanya. Imbes na siya ay matisyo. Dahil, kahit ang ating Panginoon, siya naglingkod para sa atin. No, siya'y dumating sa lupa, siya'y anak ng Diyos. Tandaan natin yun. So, siya'y makapangyarihang Diyos na nagkataong tao. Pero hindi niya ginamang dahilan yun. Ginawa niya yung bagay na dapat niya gawin para tayo maligtas. Kaya lang siya pumunta sa lupa, hindi siya haring makapangyarihan. Siya ordinaryong tao lang, hindi nga siya mayaman eh. Hindi nga siya hari. Nakatulad ng mga hari na una sa kanya, hindi. Dito sa pangalang Korinto, kalimang kabanata sa verse 21, para sa ating kapakanan, we are sick, kanya. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Upang sa kanya tayo maging katwiran. Ano ibig sabihin nun? Siya ating Panginoon, hindi naman siya nagkasala. Pero yung dapat na sana'y mapunta sa mga makasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan kanya, siya gumawa, no? Para lang tayo kanya yung maging matwid sa Diyos. Dito natin ma-appreciate ang pagiging matwid sa Diyos. Sa Old Testament, iba yung paraan ng pagiging matwid sa Diyos. Sa Old Testament, kailangan sumunod ka sa lahat ng utos, hindi ka nagkasala kahit kailan. Ikay literally matwid dahil walang kasalanan. Pero hindi pwede sa tao yun. Nasabi nga ni Pablo, lahat yung nagkasala nga kanya. Hindi nakabos ko natin ng Diyos. So, hindi tayo pwedeng matwid sa ganung paraan. So, pagiging matwid, tayo maging matwid, pag pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, wala nang kasalanan. So, ikay matwid. Para kung ikaw ay nagkasala sa krimen, tapos binigyan ka ng pardon ng presidente, wala nang kasalanan. Wala kang record, tatanggalin. So, wala na yung nangyari yun, parang hindi totoo. Ganon ang katwiran ng binigay sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pinardon tayo ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin. Kaya dito sa Old Testament, sinasabi nito ni Apostle Paul na yung Old Testament, alam po natin, hindi natin kautusan yan. Hindi na. Narisan ng Diyos sa bilang kautusan eh. Pero ganoon pa man, itong mga naisulat noong unang panahon kanya, ito pa rin ay hindi natin ninalis. Kasi yung mga argumento ng mga Seventh-day Adventists, yung sumusunod sa Sabbath, pag nag-argue tayo na inalisan ng Diyos yung kautusan na yan, kanya. Eh di punitin na natin sa Biblia kanila. Hindi na pala kasama sa kalooban ng Diyos, di punitin na. Hindi pa rin. Dahil meron pa rin siyang kahalagahan. Hindi bilang kautusan, dahil di tayo kailangan sumunod sa kautusan ni Moises, dahil nandun tayo sa kautusan ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, sa mga walang kautusan, ay parang walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kung ako'y nasa ilang kautusan ni Kristo kanya. Wala siya sa ilang kautusan ni Moises, sinasa ilang kautusan ni Kristo kanya. So, ano kahalaga ng Old Testament? May mga aral doon nating matututunan. Yung mga aral ng pagsunod, at ang sila'y kinasihan ng Diyos, at ang kaparusahan doon sa mga sumuway. Ganon din yung mga hula o prophecies sa ating Panginoon na natupad sa Bagong Tipan. So yun ang kahalagaan ng Old Testament. Matututo tayo doon. Sa pamagitan ng mga bagay na isinulat noong ulang panahon. Na hindi natin kautusan, pero magtuturo pa rin sa atin. Siyempre, di ba, nag-aaral mo yung halimbawa, yung klasikong halimbawa, si Nadab at saka si Abihu. Nung sila'y gumamit ng ibang apoy, kaysa sa pinag-utos ng Diyos, pinatay sila ng Diyos. So yun ay isang matinding aral sa atin kung tayo susuway sa kalooban ng Diyos.
Kung sila'y pinarusahan, mapaparusahan ka rin. Although iba yung parusa, hindi immediate katulad din na nadamatabi, pero eventually, pag dumating ang Panginoon, paparusahan tayo ng Diyos. So, mahalaga pag-aralan ng Old Testament. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-aralan mo yung mga propeta, lalo matututo ka ng marami. Makikilala mo kung sino ang Diyos. Lalo yung pasensya ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, talagang pinagtsagaan niya eh. Dahil meron nga siyang layunin para sa kanila. Yan ang pagkagalingan ng ating Panginoon. Yung tigas ng ulo nila at sunod-sunod ang pagkakasala, hindi naman sila pinatay ng Diyos kagad. Ang pinakastutulan, sila nagsamba sa mga Diyos-Diyos. Naging alipin lang sila sa Babylon. Pero sabi ng Panginoon, ang aking kapuotan kanya ay di lubos kanya. Ang talagang kabayaran na, papatay sila ng Panginoon. Pero nakikita natin kung ano ang pasensya ng Diyos para sa kanyang bayan. Hindi, yun ay pag-asa sa atin. Na meron din ganong pasensya ng Diyos sa atin kung tayo ay nagkakamali kayo. Ayun, praises and comfort of the Scriptures might have hope. Ito malaga po ito eh. Dahil pagdating mo sa susunod na kabanata at talata, yun namang Diyos kanya eh. God of patience and comfort kanya. Doon natin makikita kung anong ginagamit ng Diyos para maipakita niya na siya ay galing sa Diyos ng patience and comfort. So, paano ginagawa yan? Hindi naman natin nakakausap. Ito yung ginagawa sa pamagitan ng kasulatan. Doon natin makikita kung paano ginagawa ng Diyos yun. Bakit natin sasabihin sa Diyos ng patience and comfort? Saan natin makikita yun? Makikita na sa banal sulatan. Tingnan niya sa Hebrews 10:36. Sinasabi ng bagong tipan, sapagkat kailangan nyo ng pagtitiis kanya. Upang kapag inyo nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tatanggapin nyo ang pangako. So, paano natin nalaman nyo? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dito sa sinasabing comfort. Ano yung comfort na yun, mga kapatid? Dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11, ito mga bagay na ito na isulat na nangyari sa kanila kanya. Bilang halimbawa, at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So, yun ay comfort sa atin. Ibig sabihin, kung hindi natin gagayahan yung ginawa nila kanya, hindi rin tayo mapapahama. So, binabasa, magkakaroon ka ng comfort. Oo nga, tama. Yun ang tamang gawin ng isang Kristiyano. Kaya pagdating sa susunod na talata, yun ang po yun. So, tignan nyo, like God of patience and comfort. So, dalawang bagay ba yan? Meron ba extra ginagawa sa atin ng Diyos para may ipakita sa God of patience and comfort? Hindi. Ito yung ginagawa sa pamagitan ng banal na sulatan. Kaya nga, kailangan natin basahin ang salita ng Diyos para maunawaan natin bakit ang Diyos ay tinatawag na God of patience and comfort. Hindi naman dati kinakausap ang Diyos, hindi tayo kinakausap ng Diyos. Paano natin malalaman nga siya yung Diyos na patience and comfort? Hindi sa pamagitan ng banal na sulatan, doon natin maintindihan at maunawaan yung bagay na yun. So doon sa una, sinasabi, yung mga kasulatan, bibigyan tayo ng patience and comfort. Eh dito naman sinasabi, siyang Diyos ng patience and comfort. Ang ibig sabihin, siya ang mayakda ng banal na sulatan. Kaya pag binasa mo ang banal na sulatan, makikilala mo sino siya. Makikilala mo siya ng God of patience and comfort. So lalo kang susunod sa Diyos. Dahil mapapatunayan mo sa banal na sulatan, siya ang God of patience and comfort. Siya ang gawa ng mga sulatan kanya. So dahil siya gawa ng kasulatan, di makikilala mong Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na sulatan. Iyan sa pamagitan ng banal na sulatan, yan ang paraan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng patience and comfort. Di ba? Yan makikita natin. Wala lamang miracle. Wala lamang gano'n. Makikita natin sa banal na sulatan. Sinasabi rin po sa atin na tayo magkaroon ng pare-parehong kaisipan sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Kaya pag magkakaroon tayo ng kaguluhan sa isa't isa, dahil hindi tayo isa sa kaisipan. Obviously, pag ang dalawang tao hindi pareho kailang kaisipan, mag-aaway sila. Hindi sila magkakasundo eh. Sabi nga po ni Amos,
Paano kayo kanya lalakad na magkasama? Hindi kayo magkasundo kanya. Para yung dalawang tao yung lumakad na magkasama, kailangan pareho sila ng kaisipan. Ano yung like-minded na sinasabi sa atin? Ano bang dapat nating isipin bilang Kristiyano? Na tayo maglingkod sa Diyos ayon sa katotohanan. Dapat nag-isa tayo doon. Hindi tayo maglilingkod sa Diyos sa sarili nating paraan. Kundi ayon sa sinasabi mismo ng Diyos. Isa tayo doon. Ano ba? Meron tayong isang pagnanasang maligtas. So bakit mo gagawin yung sinasabi ni Pablo kung sa mga bagay na pinag-uusapan dito? Dahil na yun ang totoo na dapat natin gawin. Sa pagkakataon na itong mga bagay ito na ayon sa kalayaan, binigay sa atin ng Diyos, yun ang dapat gawin kanya. Huwag kayong magkatulad sa isa't isa. Paano, bakit? Bakit tayo maligtas? Kasi kung hindi natin gagawin yun, ikaw mismo, yung malakas, sa pagkaunawa mo, at saka yung hindi ka parang maliligtas. So, ibig sabihin, nandito tayo sa local na iglesia, dahil isang ating kaisipan, tayo naglilingkod sa Diyos ayon sa kanyang katotohanan, at ang ating common desire na maligtas. Yun lang. Yun ang sinasabi ni Pablo, kaya like-minded toward one another. Isang ating kaisipan. Kaya isang ating pananampalataya. So, sabi rito, that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, ang ating kaisipan, sabi rito, galing sa ang ating sinasabi ay galing sa ating kaisipan, siyempre. So, ang ating kaisipan ay nakalagay sa salita ng Diyos. Ano sasabihin mo? Ang salita ng Diyos, kanya. So, ibig sabihin, isang ating kaisipan, isang ating pananiniwalaan, sa ating tinuturo kanya, doon natin nilulahati ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang paraan that we will glorify God. Kung tayo mayroong pagkakaisa sa pagpupuri sa Diyos, kanya. So, itong 14, chapters 14, at itong bahagi ito, ay tungkol sa pagkakaisa. So, in other words, ang pagkakaisa dalawa yan. Yung pagkakaisa sa pananampalataya, pinaisa atin, kailangan tayo magkakaisa doon. At ang pagkakaisa rin sa mga pagkakataon na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, kanya. Kailangan rin tayo magkaisa. Pero ibang pinag-uusapan doon. Dito sa isa, kung hindi sila susunod, kung tanggapin, gaya. Pero dito, iba siya sa'yo, pero tatagin mo pa rin. Dahil di naman nga siya nagkakasala. So, yun ang sinasabi ni Paul. Kung isa ating pinaniniwalaan, isa rin ang ating tinuturo, siyempre, isa rin ang ating ginagawa, di magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Yun ay para sa kalalatian ng Diyos. Kanya, yun ang sinasabi ni Paul. Sa rito, receive one another. Ibabalik siya to. Kaya kung ito po ay sa pagkalahatan, kasama ang doktrina, hindi pwede. Dahil di mo pwede tanggapin ng isang tao walang doktrina. Magkakasala ka, huwag mong tanggapin ka ng niyapasal niya, huwag mong tanggapin ka niya. Pero sinasabi ni Pablo, tanggapin natin ang isa't isa kanya. So kaya po ito yung bumabalik lang siya sa sinasabi sa Romans 14. Ang mga bagay na ito ay mga bagay di mahalaga sa Diyos at sa kanyang kaharian. Yung pagkain mo, kahit anong pagkainin mo, walang kahulugan sa kaligtasan mo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya kumain ka, kaya hindi kanya, maliligtas siya pa rin. Hindi kasama dugo, obvious, bawal yun. Pero lahat ng pagkain, pwede mong kainin. Nagsimula sa Genesis chapter 9 Lahat ng gumagalaw, pwede mong kainin, kanya So lahat ng hayop, pwede natin kainin. Actually. Magtataka tayo, meron pong tribo sa Amazon, kumakain sila ng tarantula. Aalisin nila yung kanyang paa, ilalagay na sa dahon, tapos iano siya, kakainin nila. Gumagalaw yun, hindi pwede kainin. Hindi natin pwede kainin dahil hindi tayo siya na ito. Pero kung naging Kristiyano yun, kumakain siya ng gano'n. Pabayaan mo siya. Kalayaan niyang gawin sa Diyos yun. Pero hindi ibig sabihin, kakainin mo rin tarantula. Hindi mahalaga sa Diyos yung ganun ba? Yun ang sinasabi ni Pablo. So, yun sa mga bagay na may kalayaan tayo na binigay sa atin ng Diyos. Kahit nagkakaiba tayo sa mga bagay na gano'n, hindi mahalaga sa Diyos yung pagkakaiba na yun kanya. Kaya, tanggapin natin kanya sa isa. Kumisan, sa ating zeal sa Panginoon,
Pupunta tayo sa extreme. Dahil bigay ko yung halimbawa, mga binanggit na po natin. Yung pagdadamit ng mga babae sa mga lalakihan. Ano yung susuot natin sa pagsamba? Walang sinabi ng Diyos. Sabi rin, naka-Amerikana ka, naka-Domisil, tayo, wala siya sinabi. Pero sinabi sa atin yung prinsipyo. So, in other words, ano mang damit na pumapasok sa prinsipyo yun, tatanggapin ng Diyos. Ngayon, pagka lumabag ka sa prinsipyo na yun, hindi ka tatanggapin ng Diyos. So, halimbawa, hindi ka naman binibigyan ng points sa mga hindi nagdadress, ano? Kaya kami, personally, mas gusto ko po yung nakadress sa mga babae. Kasi mukha talaga silang babae, mainin, hindi. Pero meron din naman pantalon na hindi malahlay. Pupunta po kayo sa Vietnam, halimbawa, ano sinusuot ng mga babae? Sila yung parang pajama. Tapos may mahabang parang damit na nakapatong doon. Hindi nasuot nila. Hindi na mamahalay tignan. So, pwede siyang susuot niya sa pagsamba. Hindi mo siya, hindi ka nakadress siya, ano. Hindi naman siya mahalay. Eh, sabi ko nga, kung nakadress ka naman, tapos may mahabang slip sa paa mo, mahalay yun, kahit dress pa. So, hindi yung style na pinag-uusapan niya. Ang pinag-uusapan, kung ikay sumusunod doon sa prinsipyo ng pagdadamit na sinabi ng Diyos. Wala sa sinabing style eh. So doon tayo magkakatalong, anong style niya, ganyan. Pag hindi ka natas magkakasala, papunta ka sa Romans 40. Kaya nakapantalon ka, basta di mahalay, although personally, hindi ko nire-recommend yun, pero sa akin lang yun, hindi ko mahatol sa mga kapatid. Nakadress ka, kung hindi kayo pare-pareho mahalay, disente, at naayos sa pagsamba, tatanggapin kayo lahat ng Diyos. So yun ang parang practical na maisip po lang sa mga pinag-aaralan po natin ngayon. Tuloy po natin, ngayon po tayo kasi. Now I say that Jesus has become a servant to the circumcision and the truth of God to confirm the promises made to the fathers. Ganyan. Yung sinasabi ng Panginoon, siya lingkod ng lahat, ganyan. So kayo lingkod din ng lahat, ganyan. Yun yung sinasabi. Maglingkuran kayo sa isa't isa, yun yung sinasabi niya. So nagbibigay siya ng example na totoo. Ang ating panglilingkod, kanya. Kanino? Sa lahat. Niligtas niyang lahat, kanya. Hindi siya nagtangi ng mga tao. So, ganoon din tayo sa pinag-uusapan dito. Hindi tayo magtatangi ng tao, kanya. Tayo magiging lingkod ng lahat. Then sa Matthew chapter 20, verse 28, isipin niyo ang context nito. Siya'y Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos, ng kanyang Ama. Kung anong kapangyarihan ng Ama, yun din ang kapangyarihan ng Anak. Pareho lang siya ng kapangyarihan dahil pareho siya ng Diyos. Pero hindi niya ginamit yun para sabihin niya, bakit ang susunod sa'yo? Pareho naman lang tayong Diyos. Kanya. Siya'y naging lingkod. Kanya. Yun na yun sa 2028. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At upang ibigay at kanyang buhay na pagtubos sa marami. Ba't siya nasabi yun? Para yung kanyang mga lagad, ganun din, kanya. Hindi tayo maglingkod at hindi paglingkuran, kanya. Yun ang prinsipyo nun. So, siya lingkod ng lahat. Yung nagsakripisyo para sa lahat, para sa ating kaligtasan. So, pupunta siya sa point ni Pablo, di ba? Doon sa mga bagay na pinag-uusapan, sa mga bagay na may kaulay sa kalayaan, na pwede natin gawin, ganun din kanya. Kaya maglingkod sa isa't isa. So, itong paglilingkod ng Panginoon, pinutunayan na ang Diyos ay Diyos ng patience and comfort. Kanya. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, sa Genesis 22 verse 18, nung iniayin na si Isaac at hindi niya pinagkait sa Diyos, ito'y sinabi niya. At sa pamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalayan ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ka aking tinig. Yung ating pinag-aralan sa majority ng Romans, ang sinasabi ni Pablo, wala sa lahing kaligtasan kanya. Hindi ko mo kay Hudyo, ay kailangan maliligtas kanya eh. Wala sa lahing kaligtasan, nasa puso ng pagsunod kanya. Kay Hudyo, kay Gentil, paliligtas ka ng Diyos kung kay susunod kanya. So yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pag sinalisik natin ng Old Testament, naulit kay Isaac at naulit kay Jacob. Naulit kay David. Nagaling kay David kanya, yung hari, yung pinangako ang binhi kanya. And so on and so forth. At ito ay kanyang tinupad. Alam po natin yun.
You know, paano yung mga hentil? Tingnan nyo. Ito mga hentil, ganun din. And that the Gentiles might glorify God for His mercy, hindi nila pwedeng gawin yung sila ng Old Testament. Dahil ang mga Gentiles, ala sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. So, hindi ito tumutukoy sa pagkakataon na yun. Ito'y tumutukoy sa pag-inaharap. Pagdating ng binhi na pinangakuan, ay pagpapalaya lahat ng kansalupa kanya. And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written. May interesting po sabihin, might. Ni sabihin, hindi lahat. Mayroon siya kondisyon. Might glorify God, kanya. And His mercy, as it is written, for this reason, I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. Ito po yung galing sa Old Testament. Yung nakalagay doon. And again, it says, rejoice, O Gentiles, with His people. Kanya. And again, praise the Lord, all you Gentiles, laud Him, and you, all you people. And again, Isaiah says, there shall be a root of Jesse, and he shall rise to reign over the Gentiles, and him, the Gentiles, shall look. Kung naalala po natin ang pinag-aralan natin ng Isaiah, sabi ni Isaiah, lalaki yung tent kanya eh. At magkakasya sila lahat. In other words, noong unang panahon, yung tent ang bansang Israel. Pero sabi ng Diyos kay Isaiah, lalaki yung tent kanya eh. Dahil di lamang Israel ang maliligtas, kundi rin yung mga Gentiles kanya. So yung makikita natin, siya naglingkod sa lahat. Sa mga Udyo, sa mga Gentiles, parang lahat ng mga hanggang sa lupa ay maliligtas. Tulad ng sinabi ng Diyos o pinangako niya. So, yung makikita natin, yung mga Hudyo, hindi katulad ng mga Hentil, ano po? Wala silang pangako noong unang panahon. Ang mga Hudyo meron. Pero sinasabi ni Pablo, noong simula ng mga ako ang Diyos, ang mga Hentil kasama sila ng Diyos sa plano ng isang tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Okay? Pero kung babasahin natin ng mga Gentiles sila ng Old Testament, wala silang Diyos at wala silang pag-asa. Hindi sila kabilang sa mga pangako at sa mga tipan, sabi ni Pablo. Pero actually, kasama sila sa plano ng Diyos sa maligtas. Sa pamagitan ng ating Panginoon. So yun makikita natin sa sinasabi nito ni Apostle Paul. Ito ang pinakatap din tayo tatapos na po. Now may the God of hope. Paano natin nalaman yun? Ng Diyos ay Diyos ng pag-asa. Di mo natin siya kinakausap. Sa pamagitan na banalang salita. Yun lamang sinasabing tinupad niya yung pangako kanya. Ay nagpapakilala sa atin, talagang maaasahan natin ng Diyos. Siya Diyos ng pag-asa kanya. Bakit yung mga Gentiles natin, ano sila? Wala silang pag-asa. Nung sila sa ilalim po ng Old Testament, yung mga Gentiles, wala silang pag-asa kanya. Eh kung ako tatanungin ninyo kung meron naging tapat na mahintin, siguro meron, hindi ko alam. Pero sinasabi rito, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Hindi ba interesting yung sinabi ni Pablo, kayong mga hentil, kaya wala kayo kay Kristo. Paano lang sasabihin ng ating Panginoon ay nilalang ng Diyos? O kaya paano sasabihin ng ating Panginoon ay umirang siya'y pinanganak? Eh dito sa sinasabi ni Pablo, nung panahon na wala kay Kristo kanya eh. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, hindi sila nasabi sa pangako yun, di ba? Dahil nakipagtapan lang sa bansang Israel. Having no hope and without God in the world. Pero ngayon sabi niya, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So yung may bagong development sa panipamde, doon pang unang panahon, nandun na sa plano ng Diyos, di ba? Pagpapalaya lahat ng kasalupan. So kung wala ka sa Diyos, wala kang pag-asa. Yun ang sinasabi ni Pablo, nung wala kayo sa Diyos kanya, iwalay kayo sa Diyos, wala kayong pag-asa kanya. Pero ngayon, meron na kayong pag-asa. Bakit? Dahil sa pamagitan ng ating Panginoon. So ito yung sinasabi sa atin ng Diyos, sa Diyos na pag-asa kanya. Kung tayo aasa sa Diyos, meron tayong pag-asa. Pero kung hindi, wala kang pag-asa. Katulad ng mga Gentiles, unang panahon, ala ang Diyos sa kanila, so wala silang pag-asa kanya. So, paano yung joy? Alam niyo yung joy, hindi pangalan ng babae yan. Hindi rin pangalan ng lalaki.
Meron akong peace na lalaki, pangalan niya, joy. At ang joy at happiness, hindi rin pareho. Ang happiness galing sa labas yan. Sa mga bagay na nangyayari sa'yo na gusto, so ay ka masaya. Pero ang joy, hindi. Yun ay kagalakan dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. At dahil alam natin, meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. So kahit anong nangyayari sa iyo, kay masama, kay mabuti, meron kang kagalakan. Dahil sa kaisipan na pansamantala lang yan. Eventually, sa gitna ng ito kanya, dating ang Panginoon, dadalaw sa langit. Doon aking sa tunay na tahanan, kanya. So meron kang kagalakan. Yung bang nagagalak, masaya? Hindi. Masaya ba si Pablo siya nakakulong? Hindi, pero nagagalak siya. Dahil meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Meron siyang inaasahan sa Panginoon. Kanya. Ano yung peace? Ito yung tranquility, kanya. Bakit? Dahil alam natin, hindi natin kaaway ang Diyos. Tayo ay reconcile sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nandun sa atin yun. Once upon a time, hindi kayo makasalanan, kaaway ka ng Diyos. Paano ka kung kaaway ka ng Diyos? Patay kang bata ka, di ba? Eh ngayon, hindi mo na inisip yan. Hindi ka kaaway ng Diyos eh. Dahil nakipag-reconcile ka na sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So meron kang gano'n. Meron nga lahat ng Kristiyano, meron silang gano'n. Dahil anong pinaggagalingan nun? Dahil sa pag-asa. Meron tayong pag-asa eh. So lahat ng mga ito ay nagtutulong sa atin ng kagalakan, kapayapaan, ganyan. Tingnan nyo, kung tayo nakatuo sa sanglibutan, patay tayong bata. Bakit? Nagugulo kayo yung president at vice president. Kung doon ka na nakatingin, magugulo ka rin. Ano na mangyayari sa akin ka? Magugulo ka. Bakit hindi ka nagugulo? Doon apektado ka sa Pilipino ka eh. Kasi hindi ka naman dyan umaasa eh. Hindi kayo umaasa doon sa kasaganaan ng pag-asa kanya. Ano yung pag-asa na yun? Sabi ni Pablo sa Titus chapter 1 verse 2, pag-asa ng buhay na walang hanggan, ganyan. Saan natin matatagpuan yun? Hindi siya lang eh. Doon lahat nakatuon yan, papunta doon. So ano ang bagay nangyayari sa lupa? Alam natin, pansamantala lang yan. Kung magiging tapat tayo sa Diyos, makakaptawa pa rin ganyan yung pag-asa niya. Paano natin nalalaman nyo? Sa pamagitan ng banal na sulatan. Yun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito natin makikita ang Espiritu ay Diyos. Ang ating Panginoon ay Diyos. At ang Ama ay Diyos. Isa lang kapangyarihan nila eh. Ano yun? Magsalita ng Diyos. Doon sa anong kapangyarihan ng ating Panginoon? Ebanghelyo. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Eh bakit sinasabing kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kapagkat siya nagpahayag. Hindi mo natin malalaman yan kung di pinag ng Espiritu Santo at naisulat. Paano natin malalaman yan? 2,000 years ago pang nakaraan. So kaya sinasabing kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapangyarihan na siya nagpapahayag kaya ng katotohanan. The more na nagbabasa tayo at naunawaan natin ang salita at sinusunod natin ang pinag-utos ng Panginoon, the more na nalalagdagan ng ating pag-asa ng kaligtasan. Palagi mo sinasabi ng isang example, kung kayo estudyante, kayo nag-aaral, naghahanda para sa iyong exam, hindi mo mas malaking pag-asa mo pumasa? Di ba? Kaysa hindi ka nag-aaral, tapos pa-chill-chill ka lang, may malaking pag-asa mo bumagsak. Ganon din sa kaligtasan. The more na nagbabasa tayo, the more na naunawaan natin ang salita ng Diyos, at sinusunod natin, the more na naintindihan natin, bakit sinasabi, ang Diyos ay Diyos ng comfort and patience and hope. Kanya. Dahil pag binabasa mo, yun ang maintindihan mo. So, tayo palapit sa pag-asa ng ating kaligtasan. Dito po si Hebrews, chapter 9, verse 28. Kung tatanungin natin, ligtas na ba tayo? In one sense, yes, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Pero ligtas na ba tayo sa lubos? Hindi pa rin. Wala pa tayo sa langit. Dahil sa Hebrews chapter 9, verse 28. Ang pinag-uusapang kaligtasan dito, walang kaugnayan sa kasalanan. Sabi nito, at gaya din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kanya. Kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Saan tayo niligtas? Dadalhin tayo sa langit. Iligtas tayo sa kaparusahan sa impyerno kanya. Dadalhin tayo sa langit ng ating Panginoon. Paano natin nalaman sa langit? Sa pamagitan ng banal na sultan, sa 1 Peter
chapter 1, 3 to 5. Alam po natin sa langit kasi, basahin po natin. Kaya hindi po tayo nagbabasa sa Biblia. Alam, malalaman ng kalooban ng Diyos. Para mararamdaman yung kagalakan at kapayapaan na sinasabi ng banal na salita. Para makikita ko ng pag-asa mo. Malalaman lang natin dahil sa banal na salita. Sa 3:5, purihin ang Diyos sa Ama nating Panginoon sa Kristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayo pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng sa Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira. Lahat ng mamalayan natin sa lupa, sa ating mga magulang, masisira yon. Physical lang yun eh. Pero di nasisira kanya. Di rin kumukupas. Na inilaan sa langit para sa inyo kanya. So saan? Hindi sa langit. Paano kayo magsaksi ni Jehovah? Sabi niya na 144,000 lang sa langit, yung karamihan sa lupa. Wala naman dalang pag-asa, isa lang pag-asa natin. Ito yung sa langit. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya. Paano kayo iningatan ng Diyos? Hindi siya miracle sa paraan. Niligtas natin sa pamagitan ng pananampalataya. Ano yung ibig sabihin, no? Pagka binabasa mong Biblia at pinaniniwalaan mo at ginagawa mo, ikay iningatan ng Diyos. Wala at manalalayo sa kasalanan. Dahil naintindihan mo sinasabi ng Diyos na nakahandang ipahayag sa uling panahon. Yung uling panahon, yun ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Doon po sa susunod kasi na ito, iba na pinag-uusapan. Doon sa ibang kalawang bahagi ng Romans chapter 15, yun talaga simula ng kalabing-limang kabanata. Hindi patungkol sa pagtulong ni Pablo sa mga dungang taga-Jerusalem. So ibang paksa na yun. Nagtatapos dito si Pablo sa kanyang sinimulan sa Romans chapter 14, ganyan. Ito yung katapsan niya. So susunod, yung benevolence na dadalhin ni Pablo sa mga lukas at Jerusalem. Yun po isang mahalagang talata, pag-aaral. Kasi hindi ligid sa atin, meron tayong mga kapatid na naniniwala, pwedeng tumulong ang iglesia mula sa kanyang treasury sa mga hindi kapatid na nangangailangan. Pero doon sa bahagi iyon ng kabanata, ng kalabing ng kabanata, sinasabi ni Pablo, ang dahilan bakit ang iglesia ay dapat tumulong lamang sa mga nangangailangan kapatid. Sinasabi niya yung dahilan. Hindi tayo maaaring tumulong galing sa kabangyaman ng iglesia sa mga di kapatid. Minsan, ang katotohanan ng Diyos hindi lang technical. Makikita na sa prinsipyo na sinasabi sa atin ng Diyos. Bilang pagtatapos, nung ako'y bago pang pangangaral, bago pa ilang taon pa lang siguro. At baka hindi pa nga ako mangangaral, may co-consider sa panahon na yun. Si Jim Potter po, nasa bahay, lumang bahay. Yung kasalukong bahay ngayon ni Mr. Gambi sa Dao. Pero yung luma noon, yung hindi pa itinayo. Andun si Jim Potter kasama si Noel Villamor, nandun sa balkonahe. Nagtatanong ako. Kasi sabi ko, paano ko sasagutin? Kaya ako lahat ng mga maling doktrina na yan. Hindi, ang dami kong pag-aaralan ako sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi kanya. Pag nalaman mong salita ng Diyos kanya, at naunawaan mo ang Biblia, lahat ng mga maling yan ay may sagot ang Diyos kanya. Hindi na ako sumasaya kay Jim Potter dahil may mali siyang aral. Pero yung sinabi niya totoo. Pag naintindihan natin ang Biblia, wala kang hindi masasagot sa mali. Dahil yung mga maling nakikita natin sa kasalukuyang panahon, hindi mga bago yan. Yun yung mga recycled na mali, kahit panungulang panahon. Meron lang ulit nakadiscover, tinuro nila kanya. So, kung pinag-aralan ang Biblia, at tunawain mo siya, pagtsagang pag-aralan kanya, masasagot mo yan kanya. Dahil yan ang sagot ng Diyos sa lahat ng mali. Tama yung kaisipan na yun. Oo, pwede kang mag-aaral specifically sa isang particular na mali. Okay naman yun. Pero mas lalawak ang ating kakayahan pag alam mong salita ng Diyos. Kaya ito dahilan bakit nagkakaroon tayo ng ganitong pag-aaral. Minsan boring hindi boring. Pero sa akin, hindi boring ang pag-aaral ng Biblia. Challenge sa pag-aaral sa Biblia. So, totoo lang. Hanggang sa panahon nito, marami pa akong natututunan pag pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos.
na hindi mo alam dati. Dahil kulang pa yung pagtutuon ng pansin mo sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral. So bakit? Malay ba lang, meron kayong tanong? Sige, Brad. Meron akong gusto i-dagdag sa pangalawang Pedro, para palakasan na pangalawang Pedro 3, 9. May sinasabi mo sa atin na magbigay sa atin ng tibay pananampalataya sa pag-asa sa Siya, chapter 3. Brad, sabi dito yung sinabi ni Brother Lito, ang Diyos hindi siya mabagal, Panginoon. Kasi para mabagal na dahil first century, 2014 na ngayon, 2024 na, mahigit na 2,000 taon na nakakaraan. Pwede siya mabagal kanya. Bakit di pa siya dumarating? Di ba niya kaya dumating ngayon? Oo, kaya niya. Kahit anong oras, pwede siya dumating. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa. Kasayin natin. Hindi mabagal ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kasi pinagtatawanan yung mga Kristiyano sa panahon na yun. Hindi na darating ang Panginoon nyo kanya. Wala naman nagbago mula nung ulang panahon. Yung sabi niya, yung babasahin natin ng talata. Nakabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo kanya. Na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Actually, kung ang Diyos lang ang masusunod, kung wala tayong free will, ang gusto niya lahat tayo maligtas. Pero nirerespeto ng Diyos ang binigyan niya sa atin, mayroon tayong free will. Kaya ang kagustuhan ng Diyos, kung gusto rin natin kanya, kaya hindi pa siya dumarating, binibigyan tayo ng pagkakataon para tayo manumbalik sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. So doon niya makikita ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon para maligtas na. Grab natin yung pagkakataon. Huwag natin pabayaan yun kasi pag namatay tayo, hindi natin nakamtan yun, wala na tayong pag-asa. So magandang point to yun. Matyaga ang Diyos sa atin. Kahit gano'n pa tayo, wala namang perfecto sa atin mga kapatid. Kahit sa kongregasyon ito, walang pangalang perfecto dito. So wala talaga perfecto sa atin. Kaya sa literal o figurative, wala. Pero bakit tayo maliligtas? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At least tayo, sumunod tayo sa Ebanghelyo. At nagpapatuloy tayo sa ating pagsusumika. Pero nagpapatuloy yung key. Pinagsisikapan natin. Hindi automatic yun. Kaya nga, magtyaga ang Diyos, magtyaga rin tayo. Ganun lang yan eh. May nagtatyagaan Diyos sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon, magtyaga rin tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon sa gitna lang ating mga kahinaan bilang mga tao. Given po yan eh. Yun lang nagbibigay sa atin ng pag-asa. So, yun po nga tatapsan ng ating pag-aaral. Bigyan natin kay Brother Rolf po ang pawala po sa pagpapawi. Maraming salamat po mga kapatid.